my beloved Boss Mike Cervera. Ito na, pinagpipilitan ngayon ng China, mga kababayan. Ng external force para magsimula ng gulo sa South China Sea. Kasunod yan ang joint patrol ng Pilipinas at US Indo-Pacific Command kamakailan. Ayon sa Chinese Ministry of National Defense, lalala lamang ang tensyon at mababaliwala ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Panawagan nila sa Pilipinas, tigilan na ang anilay speculative at adventurous mindset. O, kita mo, tayo pa'y nag-iispekula. Visit ng mga inchik na to. Oo. O, tapos? Pati ang umano'y irresponsableng pagpapalaki sa sitwasyon. Bago yan, sinabi ng China, tayo pa'y nagpapalaki ng sitwasyon. na wala umanong karapatan ng mga non-regional country na makialam sa anilay maritime dispute ng China at Pilipinas. Yan ha. Huwag daw makikialam. Sino? Yung mga Australia, Japan, Amerika, France. Wag daw kayo makikialam, sabi ng China. Parang kaya ng China, no? Reaksyon naman yan sa pahayag ng German Foreign Minister nang nababahala sila sa nangyayaring gusot sa South China Sea. Sabi ng China, handa silang solusyonan ang mga issue sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Wala. Kahit naman pang-uuto lang eh. Git naman ng Department of Foreign Affairs ang maritime activity ng Pilipinas at Amerika at bahagi ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa para sa pagpapalakas ng kanilang alyansa. Ginawa rin ang aktibidad sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at naayon din sa international law. So walang nilalabag. Walang nilalabag ang Amerika sa joint exercise nila o ano pa mga nila dyan. 'Di ba? Yan ay naayon sa batas, sa international law. Etong China, nagngangawa, bakit ganito? Bakit ganyan? So, kita nyo yung mga incheck na yan. Eto na, mga boss. Eto yung nangyayari, tingnan nyo. Adong bansa ang mag-oobserba sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa bansa, kabilang ang galing Japan, Australia at France. Bukod Japan, Australia at France, mga kababayan. Yung mga bansa na yan ay nagbigay na rin ng kanilang pagsuporta sa ating bansa. Kaya etong China, wag kang loloko-loko. Baka magulat ka na lang, nakpo, sabagay, kung may labang kayo, paramihan ng tao, marami kayo. Oo, di ba? Ang problema, wala pa rin. Di ba, Boss Aubrey? Wala pa rin. Hindi pa rin naman yung iba, hindi pa rin perfect yung pagkakagawa ng mga nila. Alam niyo naman, paggawang China, di ba? Andun na barko ng Australia sa ayungin. Yun. Pasok. po sa West Philippine Sea, palalakasin ang puwersa ng ating Navy sa Aurora na nakaharap sa Philippine Rise. At nakatutok si Ian Cruz. Bandang dulo pa ng Abril hanggang Mayo, muling magsasanay sa balikatan exercises ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Pero sa... ito, tanong nyo, mga kababayan, Itong ginagawang balikatan exercise ng iba't ibang bansa na kaalyado ng Pilipinas. Sa susunod na linggo pa lang, may papasok ng US Forces sa Pilipinas na makakatuwa ng AFP sa paggawa ng mga silid-aralan at health centers sa Ilocos Norte, Rizal, Palawan at San Fernando. Sa Ilocos Norte pa, naku, malapit na malapit siya sa Taiwan. Naku, parang parang nagpaparamdam, sige, girahin mo ang Taiwan, nandito lang kami, sa bandang unahan. Diba? Kaya lang, ang problema, paano bang pwedeng sa China na lang kayo maglaban-laban? Huwag nyo nang idamay ang Luzon, kasi nga daw itong Luzon pati itong Luzon gustong sakupin ng China. Union, lahat yan pupondohan ng Amerika. At sa mismong balikatan, kasama sa pagdarausan ng Lawag Ilocos Norte sa kanlurang hilaga ng Luzon na nasa timog lang ng Taiwan, na kairingan ng China. In terms of the number of participants who will be actually participating, it will have to be the maritime strike. The SYNC exercise in Lawag. 11,000 sundalong Amerikano ang makakasama ng 5,000 sundalong Pilipino sa balikatan. Pero may observers
mula Japan, Australia at France. Katunayan sa group sailing o sabay-sabay na paglalayag labas sa 12 nautical miles mula sa isla ng Palawan sa West Philippine Sea kasama ang mga navy ng ating mga kaalyado. The participants will be the Philippine Navy, the US Navy, Philippine Coast Guard, US Coast Guard, French Navy. Hindi raw iniisip ng Pilipinas kung anong iisipin ng China sa group sailing ng Pilipinas kasama ng iba pang bansa. Ayun na nga, iniisip na nga nilang nangingialam yung mga yan. Di ba? Nangingialam daw. Oo, syempre magagalit na naman si Roque. Oo, uusok na naman yung ilong nun. Ha? Go 1 meter beyond 12 nautical miles of already international waters. So it does not really matter legally. And I believe that we have a right to be there. Bukod sa West Philippine Sea, papalakasin din daw ang ating depensa sa Eastern Seaboard. Kaya binisita ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang palalawaking pasilidad ng Navy sa Kasiguran, Aurora. Kaharap nito ang Philippine Rise kung saan kamakailan lamang ay may napaulat na presensya ng Chinese research vessel. We will be developing Kasiguran area to be able to host Philippine Navy and AFP forces for projection towards the Eastern Seaboard that covers Benham Rise to provide our forces the capability to secure and to protect all the way up to the EEZ. Sunod-sunod na pinaputok ng Philippine Army sa pamamagitan ng 4 na Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS, ang isang 155mm self-propelled gun system, ang mga dayuhang kalaban na ibig pasukin ng bansa. Kaya naman sinimulan ng Army ang unang bahagi ng defense system para ipagtanggol sa kalaban ang Pilipinas sa pamamagitan ng Combined Arms Operation, gaya ng paggamit ng tangke at artillery. Ito ang senaryo sa ginawang pagsasanay ng Philippine Army sa Crow Valley sa Kapastarlac ngayong araw sa pagpapatuloy ng Battle Period 2 ng Combined Arms Training Exercise o CATEX. So ayan na nga. Alam nyo, mga kababayan, dito natatakot yung China. Ito yung tinatawag nating Combined Arms Operation na bumubuo ng iba't ibang mga capability gaya ng maneuver system, mga artillery, mga tangke, mga aerial system for yung mga kung ano-ano yung binabanggit, mukhang pang digma na talaga eh. Diba? Mukhang pandigma na talaga eh. Parang ready na eh, no? Jinkohi. Oo, late ka na naman. Anyways, mga boss, tanggalin na natin to dahil natapos na to. Ito, tanggalin na natin para lumuwag-luwag. Oo. So, eto na mga kababayan. Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.